Ayon sa ulat ni San Juan sa 14 na kabanata, nagsisimula sa unang talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Wika ni Kristo, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa bahay ng aking maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyong pupunta ko roon o ipahanda kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naruroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Mga kapatid, mabuting balikan ating kalikasan. Puri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Uupo na po ang lahat. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Diyos sa mga Diyos sa dapat ng banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning. Kumusta na po? Kumusta na hindi natin kasama physically? Si ating kapatid na si Gilbert. Okay lang, buo pa rin? Okay, so yun ang pinakamagandang balita. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng pag-unawa, kasi may mga unseen at may mga nakikita at di nakikita. Pagkatapos sa daigdig na ito, maging spiritual tayo. Okay? Magkaroon tayo ng isang transition from human, physical, into spiritual. So darating yung ganong proseso kasi sa pagdating ni Kristo, naging ito proseso. Okay? Noon, ang interpretation natin sa kamatayan ay kawalan, parusa, dahil sa pagkakasala. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, naging biyaya. Okay? Sa pagdating ni Jesus, maging ang mga propeta, ay binanggit na malaking pakinabang sa buhay ng tao ang kamatayan kasi transition nga ito eh. Now, masakit man sa ating paningin o pag-unawa, pero ito yung katotohanan. Darating tayo sa spiritual na pamantayan. At maganda itong pahayag ni San Pablo na iba ang kagandahang panlupa. Okay, dito sa mundo ay dual, masaya, malungkot. Pero sa isang panlangit na pamantayan naman, magpakailanman. So kung bakit maganda ang panlangit o spiritual kasi permanent. Wala ng sakripisyo, wala ng injustices na meron sa daigdig, magkaiba doon. Wala ng sakit na mararanasan natin kasi magpakailanman siya at hindi na siya feelings. Sa mundo kasi may damdamin, may katawan, may damdamin, so may spiritual. So doon ay alisin na itong physical at damdamin kaya magpakailanman. Kaya iba ang kagandahang panlangit at iba ang kagandahang panlupa. Ang inilibing ay nabubulok, itong physical, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay ng Panginoon. Walang karangalan at mahina ang inilibing. So ito yung nature natin na pagkatapos sa daigdig na ito, mawala ng saysay. Okay? Ang manatili magpakailanman ay yung mga mabuting nagawa natin. Okay? Marangal at malakas ang muling pagkabuhay at inilibing ka sa katawang pisikal at mabubuhay tayo bilang katawang espiritual. Okay? Ito yung paliwanag ni Pablo sa atin na matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Sino ba yung nanggaling sa langit? Si Kristo. Kung bakit namamatay ang tao ay dahil din sa unang Adan. Sino ba yung unang Adan? First Adam mula kay Eva, si Adan at Eva. Yung second Adam, ito yung si Kristo na kung sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, maging kagaya din tayo. Kung ano ang kaluwalhatian ng anak, ay ganon din ang kaluwalhatian ng mga mananampalataya. Kaya sa daigdig na ito, mahalaga ang pananampalataya. Yun ang basihan ng Diyos. Binubuo tayo ng laman at dugo. Pero ang pinakamatinding pamantayan ng Diyos sa atin ay yung kung ano ang nagagawa sa laman at dugo na ito. Dalawa lang kasi mabuti at masama. So ang sa Diyos, kailangan natin sa kabutihan kasi ito'y magpakailanman. Ang kasamaan naman ay paparurusahan. Okay? So, at ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Ito yung maganda sa spiritual kasi magpatuloy tayo. Ang material ay mawawala yan, gaya ng isang alabok.
kukupas yan sa daigdig na ito. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kaya ang pagtingin natin sa kamatayan sa pagdating ni Kristo ay biyaya. Blessing. Okay? Si Socrates nga, sabi niya, ang pinakamagandang biyaya sa buhay ng tao ay kamatayan. Pero parang hindi natin na-appreciate, no? Hindi natin na-appreciate ang kamatayan kasi minsan yung iba maaga, may 5, may 10 na mamatay na, 15, 20. Pero kung titingnan natin, kung basihan natin yung pamantayang maka-Diyos, meron siyang ibinigay sa atin na 120 years. Kaya kung gusto niyong marating yung 120 years, mamuhay tayong spiritual. Ano ba itong spiritual? Ang spiritual ay gaya ng kapayapaan. Mahalaga ba sa tao ang peace of mind? Yes, mahalaga. Sa mundo na problem solving o situational, kailangan natin ng peace of mind, kailangan natin yung kalakasan, yun ay kalooban ng Diyos eh. Ito yung mga biyaya ng Panginoon na spiritual, kalakasan, katatagan, kapanatagan, kapayapaan, yung pag-ibig, yung binanggit sa pangalawang pagbasa. Ang pag-ibig ay nagnanais ng mabuti, kaayusan. So that is spiritual. Sa panahon na namuhay din tayong spiritual, yun nga ang sabi ko, dapat ang tao ay 60-40. 60% namuhay ng spiritual, 40% namuhay ng material. Ano ba ang maganda dito? For example, kung 60% material ang tao and then 40% ang spiritual, matindi yan. Kapag may problema ang isang tao, and then ang pag-iisip niya ay, ano ba ito Lord? Parusa? Kapag ganun ang pagtingin natin sa problema na parusa, that is material na pananaw. Kasi kapag spiritual na pananaw, ang problema ay bahagi na ng buhay. Okay? Hindi maaring mabuhay ka sa mundo na walang problema. Walang ganun eh. Ang daigdig ay situational. Kaya sabi ni Santiago, once na napagtagumpayan mong isang sitwasyon, diyan ka maging komportable. So problem-solving situation, in times of crisis, sabi niya, be a student, not a victim. So choice. Ano ba ang choice ng tao? Maging biktima ako? Kawawa naman ako, Lord. O gustuhin mong maging estudyante, nagsasaliksik, nagtatanong, naghahangad ng katotohanan, nag-iisip ng positibong pamantayan para magkaroon tayo ng survival sa daigdig na ito. So kapag spiritual, nagtatanong siya. Okay? Nag-iisip siya ng mga motivation. Kaya nga yung mga adversity cushion, ginawa nilang opportunity, yung tragedy. For example, yung ano ba ang mapapala ng isang tao sa kalungkutan, sa mga problema? Anong mapapala ng tao? Malaking bagay. Ang malaking bagay na nangyari yan, di ba tanong ng mga apostol, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Yun yung mga magandang tanong nila. Bakit may kamatayan? Kasi ang nature natin, nabubuhay, mamamatay, muling mabuhay. So ang tanong natin, bakit dadaan pa ng kamatayan? Bubuhayin naman. Kung ako lang ang Diyos, diretso na tayo. Para masaya. Pero yun nga, nangyari na ito noon na ini-implement ng Diyos yung kaayusan. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan. Kailang ginawa ni Eva. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kainin itong bungang kahoy na ito kasi mamamatay kayo dyan. Ito'y karunungan. Alamin niyo ang mabuti at masama. Sa panahon na kakainin niyo yan, mayroong pagkain dyan. Yan, kainin niyo lahat dyan, maliban sa isa. Yun ay karunungan. At ang sabi ni Diablo, pinagbawalan ba kayo ng Diyos na kainin ito? Sabi ni Eva, yes, mamamatay daw kami. Pero sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay, maging kagaya kayo ng inyong Panginoon, maging maalam. So doon naisip ni Eva na maganda sa tao ang maging maalam. Take note, ang karunungan ay kaloob ng Diyos para makita natin yung katotohanan. Pero kung ang karunungan ay ginagamit natin sa panlalamang, pwedeng ibabagsak ka dyan. So isa yan sa mga nakita natin ngayon na ang daigdig ay napaka-advance. Pero mataas din yung risk na mapapahamak tayo sa daigdig na ito. So isa sa mga biyaya na pinagkalob ng Diyos sa tao ay karunungan. Kailan kapag ang karunungan ay gaya kay Solomon na
Natutuwa ang Diyos kay Haring Solomon dahil mapagkumbaba siya. Sabi ni Yahweh, ano ba ang kahilingan mo at ibibigay ko? Sabi ni Solomon, kailangan ko ng karunungan, Panginoon. Kasi wala akong kaalam-alam paano i-manage itong kahariang ito. Sabi ni Yahweh, ayaw mo ba ng kayamanan, ng kapangyarihan? Sabi niya, aanhin ko man ang lahat yan kung wala akong karunungan. So natutuwa ang Diyos dahil sa kakumbabaan ni Solomon. So ibinigay ang karunungan. Sa huli, anong ginawa ni Solomon? Napagtanto niya na wala naman ang lahat. Narating na niya karangyaan kasi mayaman siya eh. Hari siya. Ang lahat ng mga hari sa lahat ng kaharian ay iniudulo siya. Pero napagtanto niya parang wala naman. So yon, isa sa mga dapat ma-realize ng tao ngayon, kapag namuhay tayong material, kahit gaano pa kataas ang narating natin, maiisip natin na kulang. Kasi sa spiritual na pamantayan, Diyos lang ang may kakayanang buukin ang isang tao, ang isang bagay, ang isang sitwasyon kahit wala kang pera. Kaya tinatanong ko kanina, buo pa rin ba kahit wala si Tito Gilbert? Yes. Kasi ang Diyos lang naman ang may kakayanan. Alam natin na wala na sa physically, but dahil naintindihan natin ang nature natin na merong kamatayan, naintindihan natin, so nananatiling buo ang pag-iisip natin dahil sa pananampalataya. So matindi ang bisa ng pananampalataya. Kaya maganda itong gawing sandata sa buhay kasi kahit maraming nangyari, kahit wala na siya, kahit ang dami pang mga pwedeng mangyari sa buhay, sa panahon na mataas ang ating pananampalataya, naging panatag tayo. Okay? Isang magandang hiyas na dapat taglayin ng isang tao ay ang spiritual. Kasi isa ito sa mga nagbabalanse. Ito yung bumabalance sa mga nangyayari sa buhay ng tao, ang spiritual. Kaya wag nating alisin yan. Kahit matindi pa ang nangyayari sa buhay ng tao, pero may pamantayan ang Diyos paano natin maintindihan ang mga bagay na ito. So ang kamandag ng kamatayan ay nawala na nung napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Kaya magpasalamat tayo kay Kristo dahil binago niya. Okay? Binago niya ang pamantayan ng Old Testament. Ang Old Testament kasi kung bakit namamatay dahil sa pagkakasala. Yan, namatay siya dahil pinarusahan siya ng Diyos. Yan, kung bakit nangyari yan sa iyo dahil pinarusahan ka ng Diyos. Sa New Testament, matindi ang paliwanag ni Kristo na hindi. Nangyayari ito para makita nyo ang kahalagahan ng Diyos. Nangyayari ang mga sitwasyong ito para maihayag ang kadakilaan ng Diyos sa tao. For example, walang-wala ka, malungkot ka, ang dami, hindi mo na kayang maisip. Pero dahil naniniwala kang merong Diyos, yun naibsan, nag-let go, at tayo nagpatuloy sa buhay. So yun ang pinakamaganda sa pananampalataya. So magpakatatag tayo sa daigdig. Wala tayong option kundi tanggapin, unawain at magpatuloy dahil danger ang huminto. Yun yung pinaka-danger sa tao. Ang huminto, umayaw, Lord, parang wala na akong pag-asa. Pag nasabi mong wala ka ng pag-asang mabuhay, matindi dyan, parang huminto ka na. So magpatuloy tayo, magpakatatag tayo, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil alam nating hindi masasayang ang ating pagpapapagal sa pananampalataya kung kahit subukin man tayo ng bulubundukin na sitwasyon sa panahon na nasa atin ng Panginoon. Maunawaan natin ito, makayanan natin ito. So, palakasin at paigtingin natin ang pag-unawang spiritual kaysa material. Matindi kasi yung material eh. Ang material, kapag ang pamantayan ng tao ay usaping material, halimbawa, hindi siya nabubuhay ng walang pera. Kaya kailangan may pera ako. Kapag material ang isang tao, nakabase tayo sa pamantayang material. Social, ano pa. Pag wala kang cellphone, pag wala kang sasakyan, pag wala kang television, parang malas ka. That is material. Sa Diyos naman, okay lang. Si Jesus nga, walang pera eh. Napagtagumpayan ni Kristo ang lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong mamuhay ng walang pera. Pwede ba? O, di ba? Material ang pag-iisip niyo. Kasi kung basehan natin yung spiritual, binanggit natin ng Kristo, di ba? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Noon kasi ang mga tao nabubuhay. Imagine na sa panahon natin ngayon, nakakatulong na rin yung once o twice
lang tayo kumakain. Sa panahon natin ngayon. Kasi ang problema o pinagdaanan ng tao ngayon ay sakit. Di ba? Ang daming naramdaman natin. So sa fasting, sa pagpapasting natin, maibsan natin yung mga meron sa katawan natin. Kaya once or twice a day, makakabudget pa kayo kapag namuhay kayong spiritual. Hindi tayo masyadong kumakain. Kasi spiritual sa Diyos. Ang source ng ang kalakasan ay Diyos Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan at buhay. So kung spiritual ang tao, hindi tayo makadepende sa pagkain. Di ba yun yung sabi ni Kristo, ano ba tong mga tao ngayon? Nakadepende na lang kung anong kakainin, kung anong iinumin, kung ano yung dinadamit. So sa tatlong ito, nakabase na lang ang tao. So sa spiritual na pamantayan, okay lang. Sila nga noon, baka isang buwan silang hindi nagbibihis. Kasi hindi mahalaga para sa kanila. So ang ibig kong sabihin, ang mas lalong nagpapabigat sa buhay ng tao ngayon ay yung mga need at want. Okay? Yun ang mga nagpapahirap masyado. Kaya kailangan nating mag-earn ng 30,000 to 40,000 para masupplyan o itong mga need natin o want natin. Pero kung spiritual naman, sapat na. Kumakain ka 3 times a day, twice. Okay na. So maibsan pa natin yung bigat na pinagdaanan na meron. Kasi ang akala natin kapag wala tayo sa mga bagay-bagay na ito, parang hindi tao. Hindi kompleto ang pagiging tao natin. So yun ang pagkakaiba sa material at spiritual na pamumuhay. At malaking tulong ang spiritual kasi tinanggalan tayo ng iba't ibang obligasyon na dapat suportahan ng tao. Lalong-lalo na sa daily need at want ng tao. So yan mga kapatid, minsan mahirap ang buhay, minsan komplikado ang buhay, pero sa pamantayang spiritual, pinapadali ni Jesus ang mga bagay-bagay. So alamin din natin yung spiritual. Amen?